Mga kababayan, ngayong umaga ay makakasama po natin si weather forecaster o Pag-asa weather forecaster Fernando Cada para gabayan tayo sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod pang oras. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Jessie, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Mr. Cada, ito po nga low pressure area na binabantayan natin kahapon pa. Ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito at meron po bang naging developments? At pakidagdag na rin po dyan, no, ano ba ang dahilan? Bakit nagtatagal ito sa ating sa loob ng ating area of responsibility? Sa ating pagmumonitor, halos itong ating binabantayan ng low pressure area. Halos ito po ngayon ay kasalukuyan nandito sa may vicinity ng Kasiguran Aurora. Makikita natin halos yung kanyang kaulapan ay nandito pa rin at malaking bahagi po ng Luzon ang nakakaapekto nito, ng mga pag-ulan na dulot nitong LPA. Ngayon ay halos nandun pa rin siya dahil meron pa rin po talagang hangin na halos yung nagsisirculate at nandyan pa rin yung mga ulap na nagiging dahilan ng mga pag-ulan katulad po ng naranasan natin kahapon at kasalukuyan andyan pa rin po ang epekto ng nasabing low pressure area. At Mr. Cada, bukod nga po dito sa low pressure area, ay meron din po tayong binantayan na panibagong cloud cluster. Ano na po ba ang pinagbago o yung pagbabago nito? Dahil sa cloud cluster na nating nakita kahapon at tuluyan na nga po itong naging isang low pressure area. Ito po ngayon ay nandito na sa loob ng ating PAR at ang layo niya po ay almost 770 km. Yan po ay sa east ng Birac, Catanduanes. Sa ngayon halos ang trap niya o yung advanced cloudiness ang posibleng makaapekto sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, ganun din po sa ilang bahagi ng Mindanao. At itong panibagong low pressure area na ito, mataas po ba ang tsansa na ma-develop ito sa pagiging isang bagyo? Kung sakaling man po, pang ilan ito ngayong taon at ano po ang ibibigay nating pangalan dito? Dahil nasa dagat pa nga itong nasabing bagong low pressure area at nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, may pagkakataon na talaga ang isang LPA ay lumakas pag nasa karagatan at kung ito ay patuloy na mag-i-intensify at lalakas, ito ay magiging isang bagyo, papangalanan natin itong tropical depression na si Carding. Sa ngayon po, halos yan po yung ating pagtaya at ang listahan ng mga bagyo at ngayon nga, ito yung ika-11 na bagyo at pangalan po niya ay si Carding. So Mr. Cada, last year naman po sa buwan din ng September, ilang bagyo po ba ang nakaapekto sa bansa natin? At posible rin bang mangyari ang ganitong dami ng bagyo ngayong taong 2014? Para sa alaman natin mga kababayan, ang average talaga pag month ng September ay 3 ang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga ay nangyari last year, 2013, at sa ating pagtaya ngayon, posibleng 2 hanggang 3 na bagyo ang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Katulad nung nakita natin kanina, yun yung listahan ng mga bagyo na pumasok nung isang taon at sa inaasahan natin ngayon, posibleng 2 hanggang 3 ang bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So yan po, nagkaroon tayo ng konting review kung ilan bagyo nga ba ang naranasan natin last year at posible rin niyang mangyari ngayong taon. Kaya manatili po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon. At Mr. Cada, bilang panghuling katanungan po, magiging maulan na naman ba ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Sa ating pagtaya ng panahon, dahil nandito nga sa vicinity ng Kasiguran Aurora yung ating LPA, halos ang buong Luzon, kasama na rin po ang Kabisayaan. Ang epekto po kasi ng ating binabantayan ng low pressure area at yung pong advanced cloudiness nitong bagong low pressure area ay magkukontribute sa mga pag-ulan rin dito sa may Kabisayaan. Kaya magiging maulap at makulimlim ang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at dito naman po sa may bahagi ng Mindanao, ang mga pag-ulan na ating posibleng maranasan, mahina hanggang katamtaman na may kasamang pagkidlat pagkulog, yan po ay sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, gayon din po sa may Hilagang Mindanao at gayon din po sa may Caraga region. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, partly to cloudy skies lamang tayo at ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan ay posibleng maganap o maranasan natin sa hapon o sa gabi. Dito sa Metro Manila, asahan po natin na halos magiging makulimlim pa rin po ang panahon at ang tsansa ng mga pag-ulan ay expected pa rin sa susunod na 24 hours. At narinig nga natin ang ilang advisory mula dito kay Pag-asa weather forecaster Mr. Cada. No, asahan po natin na magiging maulan ang mararanasan nating panahon sa mga susunod na oras dahil nga po yan dito sa mga low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Maraming salamat po Mr. Cada at nakasama nga natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada.